Pazin, malapit sa Porridge. So yung mga kapatid dyan na ma-assign sa Porridge dito sa Croatia or Balamar o saan man, basta Porridge area, malapit kayo dito sa Pazin. Guys, lamig. Ito yung sinasabi ko. Ilang saglit lang ako nag-check sa labas lamig. Today is Sunday, mga guys. Tayo ay magsasamba. Sa ano tayo? Sa kabila. Sa Pazin tayo. So it's around 200 kilometer, 220 something, around trip. Makakauwi ako nito hapon na rin. So ngayon nag-start up lang tayo ng sasakyan. Sobrang lamig. Hindi ko pa na-check kung ilan ba tingnan natin. So yan, 6 lang yung lamig. Mahangin lang, kaya shivering cold. Painit lang tayo ng makina. May alis tayo. Hintayin ko lang yung kasama ko. So ngayon muna guys, update ko lang kayo mamaya. Ito nga guys, no, dito nagsisimula ang ating biyahe sa highway. Hindi pa tayo nakarating sa highway. Ito ay biyahe ng Rijeka hanggang dun sa papuntang tollway. So makikita nyo dyan na mayroong construction. Napakaganda ng construction nila dito guys. Tingnan nyo yung signage, ang dami. Talagang tagtad ng signage yan. Tapos yung pinakang shoulder niya, yun ang hindi na nagpoporma ng kahoy, ay nilalagay na nila agad semento na ang kabang para pagbuhos diretso na, kapit na siya dun sa shoulder. Yan o, makikita nyo talagang tadtad siya ng mga signage. Ganyan ka ganda yung construction dito sa Europe. At talagang punong-puno ng yan guys. Talagang makikita niya ayan. Yan, nakikita nyo yung bundok na yan. Yan ang dyan. Yan yung pinakang
guys, sa puntong ito ay papasok na tayo sa toll. Yan na yung yung bundok na nakikita nyo, yan yung ang ilalim ng tunnel. So kukuha tayo ng ticket dyan sa toll. Ayan. So ang bayad sa toll ay mula dyan hanggang dun sa dulo, ang binabayaran ay 6.80 euro ang toll fee. Ayan guys, so tingnan nyo yung bundok. Talagang yung bundok na yun ay napakakapal, napakalaking bundok yan. Talagang binutas nila yan sa ginawa nila ng tunnel. So ang tunnel na is 4 minutes ang kung bibihin mo 4 minutes ang distansya sa oras. Ayan. Diyan sa loob ng tunnel, pwede ka magpatakbo ng 100 dyan. Kasi laging one way. Yan, napakaganda. Well maintained talaga yung tunnel nila guys. So, may ilaw, may mga exhaust fan, may kung emergency, may mga telepono sa loob. Yan. Ganyan kaganda yung dyan. Yung loob ng tunnel. Meron din mga dyan parang pwede kang tumabi in case na may emergency, masamang pakaramdam mo, may problema sa akin, pwede kang tumabi. Pwede kang magtumawag sa nila, so hotline number nila para ma-rescuean ka. Ayan guys, so napakalaking tunnel niya, no? 2 lanes siya, no? 2 lanes. At saka meron dyan mga signage kung sa kabilang dulo ay may yellow o ano pa man. Mga ganyan yung nila, mga tunnel. Na instead na padaanin nila doon sa taas, binutas na nila para mas convenient sa mga gagamit ng toll. Kasi kung aakyat pa, malaking in long term, mas maraming gas ay magagamit mo kung aakyat pa. Karamihan dito sa Europe ay talagang flat yung kalsada, may konting ahon, mga 10%, gano'n, 20%.
Pazin, malapit sa Porridge. So yung mga kapatid dyan na ma-assign sa Porridge dito sa Croatia or Balamar o saan man, basta Porridge area, malapit kayo dito sa Pazin. Pero kami doon sa Maykirk, malayo kami, 110 yata, almost 110 kilometers round trip. Di 220 round trip. Talagang malayo ang mga dako ng so hindi masyado malamig, 6 pa rin yung temperatura. May araw na rin. Yan, kakape tayo. Kape muna. So ganyan talaga guys, ganyan talaga. Doon pala guys sa mga gustong mag-apply, marami na palang process ngayon. May mga may mga tawag dyan, in situ na pag-apply papuntang dito Croatia, mga Europe countries. Meron ng mga marami ng din. Tulad sa amin, may mga na kami dati. Tawag doon, hindi pa kami hinanapan natin in situ. Lang, certificate lang. Tapos OEC. Ngayon may mga in situ na. May new update din sila. Dito, kung makadalawang taon ka, mostly ng mga company ay nagbibigay na rin ng kumbaga pamasahe pauwi every 2 years kung ang kontrata mo ay pangmatagalan. Pero kung 6 months ka lang, obligasyon ng company yun, bibigyan ka talaga ng pamasahe pauwi kung ka lang seasonal. Kaya sa mga gustong magpumunta dito, kung seasonal, pwede nyo naman gawing stepping stone dito. Punta kayo dito, tapos hanap kayo ng ibang employer pagdating nyo rito, ganun. Pero ang iba naman na mga seasonal na re-renew na naging 1 year na, nagiging 1 taon din sila. Paswerte-swerte lang naman yan. Pag natsambahan, salamat. Pag hindi, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Keep fighting. Ayan muna guys,